Muli, isang pinagpalang umaga sa inyo lahat. Sa umaga nito ay magsisimula na tayo para sa ating unang gawain sa araw ng panambahan. Tayo ngayon ay nasa bahagi ng ating Sunday class o Sunday school. At ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ang ating paksa o topic patungkol sa Belgic Confession of Faith, Article 25. At nais kong basahin ang Article Chapter 25 upang patuloy na ma-remind tayo ng Confession of Faith na ito na naisulat noong 1500 at ganito ang sinasabi ng Article 25 ng Belgian Confession of Faith, and I quote, "Sumasampalataya kami na ang mga seremonya at mga anyo ng kautusan ay natapos sa pagdating ni Kristo at ang lahat ng mga anino nito ay natupad na. Kung kaya, ang paggamit ng mga ito ay dapat mabuwag na sa samahang Kristiyano, bagamat ang katotohanan at diwang isinasagisag ng mga ito ay nananatili sa amin kay Jesucristo, na kung kanino nagkaroon ng katuparan ang mga ito, samantalang ginagamit pa rin namin ang mga patotoo mula sa kautusan at sa mga propeta upang patibayin kami sa doktrina ng Ebanghelyo at upang mapamahalaan ang aming buhay ng may buong katapatan para sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa kanyang kalooban." Ang ating paksa sa umagang ito based on Article 25 of Belgic Confession of Faith is Christ, the fulfillment of the law. Kristo ang katuparan ng kautusan. Tinignan natin nung nakaraang pag-aaral natin for short review na pinakita sa Article 25 ang katanungang why Christian do not follow this ceremonial law and regulation found in Old Testament. Dahil nakita natin na because Christ the fulfillment of this law. Kung ating naalala, there are three law that divided sa Old Testament law. Namely, moral law, civil law, and ceremonial law. So nakita natin itong tatlong ito na kung saan ay ginagamit itong kautusang ito from Old Testament. Nakita natin itong tatlong ito ay nagpapakita na ini-implement ito ng Talmud, meaning the body of Jewish civil and ceremonial law. Ito yung kanilang ginagawa. Na kung saan, there are 611 na law from Old Testament. Tapos dinagdag yung 10 Commandments na nahati sa dalawa, kaya there are 613 law in the Old Testament. Sinabi ko kanina na these law are divided into three. Binanggit ko kanina yung moral law. This is number one, moral law. Ang moral law are things like 10 Commandments that tell us how to live. So, kasama yung 10 Commandments na moral law na kung saan ay nagtuturo ito at nagdidikta ito kung paano sila makapamumuhay ng maayos, moral at may kabanalan sa harapan ng Diyos. Of course, nakita natin na hindi nagdala ng salvation ito sa lumang tipan, sa halip nagpakita pa ito ng pagsuway ng tao at pagiging depraved nila sa kanilang pagiging makasalanan as their nature. Pangalawa, yung civil laws
help regulate the nation of Israel when it was independent nation. So, kasama sa 613 na ito ang tinatawag na civil law. Ibig sabihin, ito yung susundin ng tao, anuman ang kanilang religion, Hudyo man sila, Hentil man sila, anuman ang religion nila, kailangan nilang sundin ang law na ito because this is a civil law. And thirdly, this is a ceremonial law. Are those discuss sacrifices and other sort of religious commandment. Ito yung pangatlo, nakalagay din doon sa mga law na ito kung paano sila magsasakripisyo, mag-aalay ng iba't ibang seremonya sa kanilang pagsamba. Nakita natin na yung first and third law na nakita natin, this is temporal sa panahon nila. Bakit po? Kasi yung first law na Ten Commandments, hindi siya nagbibigay ng kaligtasan sa buhay ng mga Israelita, kundi ito ay naging pattern nila kung paano pinapakita ng Diyos ang kanyang kabanalan. Subalit ang kautusan ito kailanman ay hindi nagbigay ng kaligtasan sa kanila. At pangalawa, nakita natin yung pinaka-third na kautusan, nakita natin yung ceremonial law. Itong ceremonial law ito, ito nga yung sinasabi natin. Ito yung mga sacrifices nila ng mga animals, yung mga religious ceremonies and ritual nila, dinimolish ito. Why? Kasi nga, nakita natin na ang mga bananggit na ito ay hindi nagbigay ng kakumpletohan ng kaligtasan nila. Kundi ito ay pagpapakita kung sino yung Diyos. Sa Ten Commandments, nakikita ng Diyos kung sino siya. He is a holy God. Doon sa mga sacrifices and other sort of religious ceremonies, nakita natin this is typology of Jesus Christ. Kaya makikita natin na lahat ng ito, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ito ay na-abolish na dahil nga po si Kristo ang nagbigay ng katuparan nito. So yun yung dapat natin makita. Kaya nga, dito makikita natin the only way to save the New Testament people and from first century people until the last century of Christ is by the complete works of Jesus Christ, meaning His life, His death, and resurrection. The moral law, yung 613 laws, ceremonial laws, yung offering of sacrificial animals, and etc., and as well civil law cannot be saved for the elect sinner. Only Christ alone will save us. Yan yung dapat nating makita. Now, sinabi ng ating confession, ang mga seremonya at ang mga anyo ng batas ay natapos na sa pagdating ni Kristo. Yan ang sinasabi ng ating article. And I quote, sa first paragraph, ganito ang sabi. Now listen, sumasampalataya kami na ang mga seremonya at mga anyo ng kautusan ay natapos na sa pagdating ni Kristo. At ang lahat ng mga anino nito ay natupad na. Kung kaya ang paggamit ng mga ito ay dapat nang mabuwag sa samahan ng mga Kristiyano. Bagamat ang katotohanan at diwang sinasabisag ng mga ito ay nananatili sa amin kay Kristo Jesus, na kung kanino nagkaroon ng katuparan ang mga ito. End quote. Now, pinapakita ng mga pangungusap na ito na natapos na ang kautusan at mga sacrifices sa lumang tipan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng ito ay anino lamang ng katuparan ng ating Panginoong Jesus. Why? Jesus Christ Himself talked about how all Scripture points to Him. Nakita natin yun na yung lumang tipan, ang tinutukoy nito ay walang iba kundi patungkol sa ating Panginoong Jesucristo.
nakita natin sa Lucas 24, verses 27 and 44, ang ating Panginoong Jesucristo ay sinabi niya na dapat na matupad ang lahat ng nasusulat sa akin, sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Yan ang pinapakita niya. And even John chapter 5, verse 39. Sinasabi doon sa John chapter 5, verse 39, noong ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsalita, ganito ang kanyang pagkasabi. Now listen, sabi niya ay ito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, meaning Old Testament. Sa paniniwalang doon ninyo, matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatuto tungkol sa akin. So the Old Testament testify, and the content of the Old Testament is no other than Jesus Christ Himself. Yan yung gustong ipakita dito. And even Colossians chapter 2, verse 16 to 19. So, ang pinaka-content ng Lumang Tipan ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Itong mga passage na ito ay nagsasalita patungkol sa mga seremonya ng Lumang Tipan na ang mga batas dito ay nagpapakita ng anino lamang. Anino ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ng ating Panginoong Jesucristo ay dumating at pinulfilled ang lahat ng ito ay na-demolish na. Of course, alam natin, in Matthew chapter 5, verse 17 to 18, Jesus Himself said that He did not come to abolish the law, but to fulfill it. Nakita natin yon sa Matthew chapter 5, verse 17 to 18. Now listen to the word of Jesus Christ in Matthew chapter 5, verses 17 to 18. And here is His word. Ang sabi ng verse 17 ay ito, "Pag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ng mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat." Now, ang ating Panginoong Jesucristo ay maliwanag na nagsasabing hindi niya pinapawalang bisa ang kautusan, kundi dumating siya upang ipaliwanag at ganapin ang mga ito. To fulfill it. Alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo, nang dumating siya at gampanan niya ang kanyang pagiging Son of God and Son of Man, alam natin na yung lahat ng hinihingi ng kautusan, yung 613 laws na tinuturo ng banal na kautusan, kompleto itong sinunod ng ating Panginoong Jesucristo. He was completely follow and obey all these 613 laws. Kaya nga, sa theology, sa doctrine na ating napag-aralan, ang tawag natin dito ay active obedience. Ang ibig sabihin po, lahat ng inihingi ng kautusan, 613 at iba pang mga hinihingi ng kautusan, kompleto itong nasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yun, kundi dahil hindi nga natin kayang sundin ang kautusan. At kapag hindi natin nasunod ang kautusan, lalo na, yung sinasabi sa Lumang Tipan, hindi kayang sundin ito ng kautusan. Ang mga tao na sinasabi sa Book of Galatians ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat sinabi doon, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng hinihingi at inuutos ng kautusan. So, ibig sabihin, yung pagiging aktibong pagsunod, yung active obedience ng ating Panginoong Jesucristo sa kautusan, kompleto niyang sinunod yun. Ngayon, dahil nga kompleto niyang sinunod yun, ibig sabihin, He is a perfect sacrifice sa kasalanan. Sa Lumang Tipan and even in the New Testament. Nakita natin yon. So ngayon, yung pood sana
ng tao ibibigay sa mga tao na hindi sumusunod sa kautusan. Ang ginawa naman ng ating Panginoong Jesucristo, meron tinatawag na passive obedience. Anong ito? Kusang ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili upang akuin niya ang kasalanan, upang akuin niya ang puot na igagawad ng Diyos sa sino man tao na hindi kayang sundin ng kautusan. At yung puot na yon ay dinala ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Kaya maliwanag na sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 17 na sinabi niya upang tuparin ang lahat ng ito. So sinasabi ni Jesus Christ, ang kautusan ay completely na tinupad niya. At dahil nga natupad ito ng ating Panginoong Jesucristo, maliwanag na we do not sacrifices for sin because Jesus ultimate sacrifice. And then secondly, we do not have to rely to the laws for our purity because law show us that we are sinners. Only Christ made us pure, holy, and righteous before God. So si Jesus lang po ang naging dahilan kung bakit tayo naging matuwid, kung bakit tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos Ama dahil kay Kristo because of His active obedience and passive obedience, meaning in active obedience, sinunod niya completely ang kautusan. Wala siyang hindi sinunod. And His passive obedience, nakita natin, usa niyang inako ang galit at ang puot ng Diyos na dapat ibigay sa mga makasalanang hinirang, at ang nangyari ay ginawa niya na kung saan ay siya ang umako ng lahat ng ating kasalanan. At yung puot na yon, inako ng ating Panginoong Hesus. So ngayon, tingnan natin ang kalawa. Ang mga seremonya at mga anyo ng batas ay patotoo lamang ngayon sa pagpapatuloy ng doktrina ng Ebanghelyo sa amin. So ngayon, ano yung gamit ng batas? Ano ang gamit ng mga seremonya? Yung mga ceremonies sa lumang tipan. Ano yung gamit nun? Kailangan pa ba nating mag-offer? Kailangan pa ba natin mag-offer ng mga animals kapag nagkakasala tayo katulad ng ginagawa ng lumang tipan? Ang sagot ay hindi na. Ngayon, yung mga batas na 613, kailangan pa ba nating gawain yon? Yun ang dapat nating maintindihan. The answer is, hindi na. Dahil hindi naman natin kaya sundin yon. Pero mamaya makikita natin yung Ten Commandments na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung nagiging pattern natin sa pamumuhay natin dito sa mundo, dahil nagpapakita yon after we say na dapat ang 10 utos ay nakikita sa buhay ng bawat mananampalataya. But the confession teach us na ang mga seremonya at mga anyo ng batas ay patotoo lamang ngayon sa pagpapatibay ng doktrina sa Ebanghelyo sa amin. So the more na nare-realize natin yung mga ceremonies sa lumang tipan, yung pagsasacrifice ng mga hayop, yung mga pagwiwili, yung lahat ng ginagawa nila, tapos yung mga law, kautusan na binigay doon, nagpapakita sa atin yun na tumitibay sa ating mga sarili na ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat upang ang kaligtasan na meron tayo ngayon ay panghawakan natin at makapamuhay tayo ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Now, nais kong pansinin natin, while we do not follow the regulation that we find concerning sacrifices and purity that we see in Old Testament, that does not mean that these parts of the Bible are useless. So ang gusto ko lang ipakita sa atin dito,
Bagamat hindi natin ngayon ginagawa sa ating iglesia, sa Kristiyanong pananampalataya, ang mga ginagawa sa lumang tipan, yung mga sacrifices para magkaroon tayo ng kalinisan sa harapan ng Panginoong Diyos na ginagawa sa lumang tipan, hindi ito nangangahulugan na itong mga testimony ng mga ceremonies at saka law, binawalang bahala natin. Ganito ang sabi ng Article 25 ng Belgian Confession of Faith sa second paragraph, and I quote, "Samantala, mula sa kautusan at sa mga propeta upang patibayin kami sa doktrina ng Ebanghelyo at upang mapamahalaan ang aming buhay ng may buong katapatan para sa kalwalhatian ng Diyos ayon sa kanyang kalooban." So ano ang ibig sabihin nito? Now listen, ito ang ibig sabihin nito. This is where various uses of the law from Old Testament to reveal God's nature, restrain evil, and also teach us how to live. So ang pinapakita ngayon dito, mga kapatid, noong Article 25 na ito, pinapakita rito na bagamat hindi nagbibigay ng hindi na natin ginagawa ang mga ceremonies at di tayo umaasa sa kautusan na 613 sa lumang tipan, may gamit pa rin itong mga binabanggit kong ito mula sa lumang tipan. Kasi ito'y nagpapahayag ng katangian ng ating Panginoong Diyos. Yung 10 utos, nagpapakita ito ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Nung sinabi niya na huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kayong magkakaroon ng, huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabulong usapan. Yung pang-apat, igalang niyo ang araw ng pamamahinga. Tapos tiningnan natin na igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot, huwag kang papatay. Ito'y nagpapahayag, ito'y nagpapakita ng katangian ng ating Panginoong Diyos. Kapag nakikita natin ang Ten Commandments, nagpapakita ito ng katangian ng Diyos na He is a holy God. He is a holy God. Yun yung dapat nating maintindihan. Ito din ay nagpapakita sa pagpigil ng kasamaan, to restrain evil. Kaya nga yung law, yung 10 kautusan, kapag sinabi doon, huwag kang papatay, nire-restrain nito ang kasamaan. Kapag sinabi nito na huwag kang magnanakaw, nire-restrain nito ang kasamaan. Kapag sinabi ng Biblia na igalang mo ang iyong ama't ina, it restrain the disrespect of the children sa kanilang mga magulang. Kapag nakita natin sa banal na kasulatan na huwag kang mangangalunya, it restrain evil. Nakita nyo? Huwag kang mag-iimbot, it restrain. Saan? Sa pagiging greedy ng tao. So kung inyo mapapansin, maliwanag na pinapakita ng gamit ng kautusan na it is also teach us how to live. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay. Yes, yung Old Testament law, hindi tayo masasave nun dahil completely tinupad na ni Jesus Christ sa cross yun. Yung mga ceremonies na nakikita natin sa lumang tipan na napaka-expensive ng kanilang mga pag-worship sa lumang tipan dahil nagdadala ng mga perfect animals. Nakita natin. Pinoprohibited sa kanila na kapag pumunta ka sa templo, tapos meron kang mag-o-offer ka, kailangan may dala ka. Napaka-expensive ng kanilang pag-worship sa lumang tipan. Nakita natin, bagamat yon ay wala na dahil anino yon o yung tinatawag na pangako na fulfilled yon, dumating ang ating Panginoong Jesucristo, pero meron pong impact yon. Meron pa rin pong gamit sa atin ngayon yon. Hindi natin ginagawa yon, pero nare-realize natin
yung biyaya at kahabagan ng Diyos. Just imagine, sa atin ngayon, kapag gusto nating mag-worship kay God, hindi na tayo nagdadala ng mga sacrifices ng animals. Tama po ba? Paano kaya kung ginagawa pa natin ngayon yon? Nakadapunta natin, yung pa rin yung practice, kunwari, hindi pa dumarating si Kristo. Pagpunta natin sa church, pag may kasalanan ka, susundin natin yung law. Kunwari, meron kang kasalanan, nagsinungaling ka. Meron pong kailangan kang daling animals para i-offer mo yun. Nangalunya ka, pumatay ka. Every time na pupunta ka sa templo, sa lumang tipan, hindi pwedeng wala kang dalang i-offer. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, very expensive sa kanila yung typology ng kanilang pag-worship at yung atonement, yung pagbabayad ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng mga animals na ito. Ngayon, nare-realize natin. Ngayon, salamat Lord kasi totoo naman, kung iaasa namin ang aming mga sarili sa ganong mga anyo ng pagsamba, hindi namin kayang panatilihin ang kaligtasan na meron kami. Kaya isang nagpapatibay yon na yung kakompletohan ng pagtupad ni Jesus Christ sa 613 na laws na binabanggit sa lumang tipan, yung mga sacrifices na ginagawa sa lumang tipan, na ang pagganapan ni si Kristo, naiisip na yun natin. Na, Lord, salamat dahil yung salvation ko, yung buhay na walang hanggang ko, hindi ngayon nakabase doon sa mga tinatawag na ceremonies na iyon. Hindi na ngayon nakabase saan? Sa tinatawag na pagsunod sa kautusan na doon ako dapat umasa para maligtas. Hindi na marirealize natin ngayon na ang grasya ng Panginoong Diyos ay dumating na labis-labis na biyaya sa atin na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag naiisip natin yung ginagawa sa lumang tipan tsaka yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, lumalabas sa puso po natin o sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, yung lahat ng iyon, nagpapahayag yon ng katangian ng Diyos, na ang Diyos natin ay banal. Kaya nga sa Ten Commandments, pag tinignan nyo, puro huwag, do not, di ba? Lahat na yon. Yung ikalima lang yung wala, yung pagsunod sa magulang yun na yung may promise Pero lahat warning Huwag kang gagawa ng ganito, huwag kang magkakaroon ng ganito, huwag mong gagawin yung ganito. 9 times binanggit. Napansin nyo? Sa Ten Commandments. Why? Because it restrain sa buhay natin ng paggawa ng kasalanan. Yes, sabi ko kanina, ang law, ang kautusan, ay hindi nagsesave sa atin. Dahil di naman natin talaga kaya sundin yun Si Jesus Christ ang kompletong sumunod doon. Pero after we save, dapat natin maintindihan na yung heart natin, yung desire ng puso natin, nag-uumapaw. Nag-uumapaw saan? Sa pagnanais at pagnanasa na Lord, dahil ang 10 utos mo, ang nagpapahayag ng inyong nature, ng inyong katangian, Lord, this is the desire of my heart. Na ito yung maging pattern ng aking pamumuhay. Nakuha niyo yung punto natin dito? Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, yes, the law restrain evil. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya nga sabi natin kanina, paano nire-restrain? Pinipigilan niya ang kasamaan. Yeah? Huwag kang papatay. Yeah? Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangangalan niya. Huwag kang mag-iimbot. Igalang mo ang iyong ama't ina. Nakalagay doon. It's restrain evil. Sa buhay natin, kaya sa totoo lang, ang mga reform noong 1500, mamaya makikita natin, pinagdidiinan nila na ang kautusan, ang Ten Commandments, pattern natin ito sa pamumuhay natin. Hindi natin ito disregard. Kasi pag hindi natin sinunod, as a pattern sa buhay natin ang Ten Commandments, dun nga lumalabas yung tinatawag na extreme grace. Naririnig niyo yun, yung once saved, always saved. Minsan niligtas ako ng Diyos, magpakailanman, ligtas ako. Napakagandang doktrina yun. Pero dahil nga ganun ang pananaw nila, nagiging lisensya ngayon, itong katiyakan ng kaligtasan nila na hindi na mamuhay ng may kabanalan. Kaya mapapansin mo,
Mananampalataya. Di ba? Mananampalataya. Pero ano yung ginagawa? Ang ano niya, nagsasama, hindi kasal. Napansin niyo yung mga ganong mga pananaw? So, yun ang problema ngayon, di ba? Namumuhay, nagpapabaya sa buhay spiritual. Hindi, feeling niya Christian pa rin siya, kahit na wala na siyang commitment sa isang local church na ang utos ng Lord na igalang niya ang araw ng pamamahinga, na every Sunday, every Lord's Day ay nagpa-participate siya to worship God. Pero feeling pa rin niya, save siya. Di ba? Nakita niya yung dinidisrespect yung pangalan ng Panginoong Diyos na sinabing, huwag mong gagamitin sa walang kabulang usapan ang pangalan ng Panginoong Diyos. Pero yung uri ng pamumuhay niya, nadidisrespect ang Panginoong Diyos dahil yung pamumuhay niya, isiwasi, namumuhay siya sa kasalanan. Nakuha yung punto natin dito? Namumuhay sa kasinungalingan. So, maraming Christian na nagsasabi ngayon na ganyan, na hindi nawawala yung salvation na binigay ng Diyos sa akin. Pero ang tanong natin dito, how we will determine na totoong ligtas yung tao yon? Sa pamamagitan ng prutas at uri ng kanyang pamumuhay. Sabi nga ni Jesus Christ, isa sa kanyang parable, nung nakita niya yung isang puno, na dapat may bunga, sinumpa niya. Di ba? Sinumpa niya. Why? Kasi nga walang bunga eh. So in the same way, kung kine-claim natin na we are saved, at tayo ay nagsasabing, wala nang bisa sa akin ang kautusan para maging pattern ng aking pamumuhay, you are in the wrong doctrine and wrong theology. Because the Ten Commandments, after we say, this is the pattern of our lives sa ating mga buhay. This is our guide na dapat mamuhay tayo. Kaya, kung papansinin natin, sa ating pag-aaral ngayon, itong mga kautosang ito, nagpapakita sa atin ngayon sa ating mga buhay na ito ay nagpapakita sa buhay ng isang Kristiyano na meron siyang desire kung paano siya mamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Now, mga kapatid, the Old Testament laws continues to show us who God is, pointing us to His holiness and our sinfulness. Nakita nyo? Na yung law, yung kautosang iyon, na lumang tipan, nagpapakita ito, nagtuturo ito sa atin na ang Diyos natin ay banal, at tayo ay makasalanan. Mga kapatid, historically, the Reformed Church's tradition used the Ten Commandments as a pattern of our living. The Ten Commandments used for us as a pattern of our living. It showed us the holiness of God. It led us to confess our sin to God as our Father. Kaya hindi ho natin binabaliwala ang 10 utos. Di ba sinabi ko sa inyo, there are 613 laws. Sa banal na kasulatan, yung 611, most of the law in 611 ay nagtuturo patungkol sa mga ceremonies na dapat nilang gawin. Yung mga don'ts na hindi nila dapat gawin, pinapakita ron. Pero yung principle ng Ten Commandments, hindi ho ito nagbabago. This is a normative. This is not historical particularity lamang na sasabihin natin. Ang Ten Commandments para lang yan sa Israel. No, hindi yung para sa Israel ito. This is the principle of Jesus Christ when He was teach in Matthew chapter 26. Nung nagturo ang ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 26, hindi niya binago. Hindi niya inalis. Binigyan pa niya ng kapaliwanagan kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano. Now, please open your Bible, in Matthew chapter 22, verses 36 to 40. Now, ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 22, verses 36 to 40. Sabi ni Jesus Christ, once again, Matthew 22, verse 36 to 40, ay ganito. Now, tingnan natin yung verse 34. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo
nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Yung dalubhasa po, pag pinag-aralan natin, pag sinabing dalubhasa, abay ho talagang pinakamagaling na siya, expert siya sa kautusan. At ito ang sabi sa kanya, tanong. So verse 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? And that is referring to the Ten Commandments. That is referring to the Ten. Siguro, nasa mind nitong lalaking ito na expert sa law, yung 613 na law. Di ba sinabi natin there are 613 laws from Old Testament? Yung 611 na yun yung mga tinuro sa mga ceremonies, yung mga dapat nilang gawin. Tapos yung Ten Commandments, yun nga po, hinati sa dalawa, according to the Talmud, at yun ay dalawang utos lang na nakasummarize yung 10 na yun. Kaya 613. Siguro nasa mind ng lalaking ito, ang i-discuss ni Jesus Christ, yung yung 611. Pero, bakit hindi di-discuss ni Jesus yung 611 at sinabi niya na, wag kayong mag-o-offer na dahil nandito na ako ng mga perfect animals. Hindi yung sinabi niya eh. Ang sinabi niya ay ang Ten Commandments. Now listen, ang sabi niya ngayon dito ay ito. So verse 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa utusan? Verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Now, in verse 40, ito ang conclusion ni Jesus Christ. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Just imagine, Jesus Christ was summarized the teaching in Old Testament. Now, kung ang tuturuan lang natin dito ay ang Ten Commandments, dapat ang binanggit na nga lang niya dito ay utos ni Moises. Kasi kay Moises binigay yung Ten Commandments. Pero mapapansin ninyo, dinagdag niya yung turo ng mga propeta. Now, the summary of Jesus Christ's explanation sa law, sa lumang tipan, is love. Love. Ano yung love? Pinapakita niya ngayon na ang pinaka-prinsipyo ng isang totoong Kristiyano na hindi nagbabago ang principle ay yung pagmamahal mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo sa Diyos ng pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, sa ibang translation, ng buong lakas. And then secondly, pagmamahal sa kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung ating titingnan, kung ang isang Kristiyano ay totoo na umaasa siya doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at yun yung kanyang inaasahan para masave siya, pinapakita ni Jesus Christ dito ngayon. O kung totoo kang save, kung totoo kang ligtas, ano yung prutas ngayon? Asan yung proof ngayon na totoo kang save? So dito pinapakita ngayon dito sa atin, kinukorek, na kung totoo tayong save, may bunga sa buhay natin, ang salvation. At ang bunga ng salvation natin iyon, bagamat hindi nagliligtas ang kautusan, yung pleasure, yung kagustuhan, yung pagnanais ng ating mga sarili na masunod ang kautusan as a pattern ng ating pamumuhay bilang anak ng Diyos at mananampalataya. Just imagine, sinabi niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Tingnan niyo yung mga adjectives na binanggit dito. Love your God. With all your heart. Hindi lang kalahati ng puso. With all your mind. Laman ng isip mo lagi ang Panginoong Diyos. With all your soul. Ng buong buhay mo. With all your strength. Lahat ng lakas mo. Kung titingnan natin, asan dito ngayon ang walang bahala natin na after we save, hindi na natin susundin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos.
Bagamat hindi nakasalalay sa kautusan ang ating salvation, ang punto ni Jesus Christ dito, after we save, ang pattern ng buhay natin ay ang 10 kautusan ng ating Panginoon Diyos. It's restrain evil. It's restrain sa paggawa natin ng kasalanan. It reveals the holiness of God sa buhay po natin. Yun yung gusto ipakita po dito ng ating Panginoong Hesukristo. Nakuha niyo yung punto niya? Kaya nga, yun dun daw nakabuod ang lahat ng teaching ni Moises. Lahat ng teaching ng mga propeta. Dun daw ho nakabuod. So if we love God sa buhay natin, if we love our neighbor, if we love ourselves, ang sabing ganun ng ating Panginoong Hesukristo, ito ay nagpapakita na nasa tamang pananampalataya ka na si Hesukristo mismo ay ang pag-ibig na nasa puso mo na nagbubunga ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At ano yung pattern? Ang pattern ay ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So that's why the fruit of our salvation is love that summarized in 2 tablets of law. Ito yung binagay ng ating Panginoong Hesukristo. Itinuturo tayo ng mga ceremonial law kay Kristo. Sabi ko kanina, totoo na nag-demolish na, hindi na ginagawa sa Kristiyanong church, yung mga ceremonies na ginagawa sa lumang tipan, yung mahigpit na pagsunod nila sa kautusan, may impact sa buhay natin yun eh. Sinabi ko na nga kanina sa inyo, just imagine kung nasa lumang tipan tayo, di ba napakahirap mag-worship sa Panginoon? Kung nagkasala ka kahapon, ngayon, kanina, naalala mo yun, pupunta ka ngayon sa templo. Ano gagawin mo? Hindi ka naman pwede pumunta ron, hindi ka magdadala ng mga utos ng Panginoon na pag may kasalanan, magdala ka ng bato-bato. Magdala ka ng kalapate. Pag mabigat, magdala ka ng tupa. Napakahirap, di ba? Kaya nga ako, nung inaaral ko to, Lord, salamat, wala kami sa Old Testament eh. We are now in the New Testament. And we are living because of Jesus Christ na siyang nagligtas sa buhay namin. Kaya, di ba minsan may pagkakataon nga sa buhay natin na alam natin na kahit na may sama tayo ng loob sa mga karelasyon natin, na pamilya, kaibigan natin, pumupunta ba rin tayo sa church eh. Pero hindi tayo binabawalan ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Sa lumang tipan, bawal yun. Bawal sa lumang tipan yun. Now, listen. Ibig sabihin, the ceremonial law pointing out us to Jesus Christ. Napakasarap isipin na, Lord, salamat. Wala kami sa lumang tipan. Ako pagka naiisip ko yun, paano kaya kung nasa lumang tipan tayo, pagpunta mo, may dala kang ganito, dala-dala mo yung nire-require dapat sa'yo, dala-dala mo, hindi ka makakapunta eh. Pero ngayon, we are free to come sa ating church. Whether may pambigay ka o wala, di ba? Kahit na minsan, meron tayong mga circumstances sa buhay natin, nandun pa rin tayo. We are living by grace ng ating Panginoong Diyos. Pero yung grace na binigay ng Diyos sa atin ngayon, hindi yung dahilan para ipagwalang bahala natin. Yung pamumuhay natin, na may desire tayo lagi sa puso natin, na sundin natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ganun din ng kautusan kay Kristo na siya lamang ang kumpleto na nakasunod sa kautusan. At umako ng ating pagsuway sa kasulatan. At doon sa krus, tinanggap niya ang ating kaparusahan. Nawa niyo? Kaya si Jesus Christ po ang kakumpletohan. He is the fulfillment, the promise of Old Testament sa mga ceremonial law, sa law na dapat sinusunod sa lumang tipan, ang kumpleto po noon na gumawa ay ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga in the book of Galatians chapter 3, verse 10 to 14, nasabi doon, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Na parang siya ay isinumpa. Why? Because sinabi doon, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Kapag di natin sinunod yung isang kautusan, sa 10 Commandments pa lang, lahat na yun, di mo na nasunod. Kaya nga ang illustration doon, parang isang ilaw na nakabitin, na mayroong 10 mga kadena na nakalagay,
once na naputol yung isa doon, lahat na yon ay wala na hong saysay. Ganun po sa loob. Kaya, salamat na lamang sa ating Panginoong Kristo. So, nakita natin ngayon na dinimolish na ang ceremonial law at ang law sa New Testament dahil natapos na ni Jesus Christ ito, pero pinapakita ito sa atin na we are not parang babaliwalain natin ang Ten Commandments o ang law ng ating Panginoong Diyos dahil nagiging extreme tayo. Hindi. Once na na-save tayo, ang pattern ng ating pamumuhay ay ang 10 utos. Amen po ba? Ano ba nakalagay sa 10 utos sa Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5? Now listen, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako si Yahweh ay magpanibubuin. Huwag niyong gagamitin sa walang kabuluhang usapan ang pangalan ng Panginoon. Parurusahan ko kayo. Igalang nyo ang araw ng pamamahinga, and that is our love sa Diyos natin ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Now, second, galang mo ang iyo't ama't ina. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay at huwag kang mag-iimbot. That is the summary of love your neighbor as love yourself. So this is our pattern sa pamumuhay po natin. Kaya sinabi ko sa kanyo kanina na historically, the Reformed tradition used the Ten Commandments as a pattern of our living. It shows us the holiness of God and it leads us to confess our sin to God as our Father. Alam natin yun kapag nagkulang tayo sa Lord, ano yung nagiging pinaka-parameter natin? Ten Commandments. Di ba? Pag nagsinungaling tayo, Ten Commandments, alam natin na ano natin. It doesn't mean na wala na yung salvation natin. No. Hindi mo nawawala yung salvation natin because whether we like it or not, habang nasa mundo tayo na ito, may mga weaknesses pa rin po tayo na titira sa atin. Pero naglilid ito sa atin na nakikita natin hindi natin sinusunod ng Lord and it will lead us to confess our sin, hindi upang maligtas, kundi upang mag-confess tayo ng ating kasalanan dahil anak tayo na naka-open at nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap, na ipaliwanag. Lord, ipinagpapasalamat namin ang mga aral dito sa Article 25 ng Belgian Confession of Faith na nasulat noong 1500. Pinapakita dito na hindi kami umaasa sa anumang kakayanan ng kautusan upang masave kami. Dahil hindi ho namin kayang sundin ang hinihiling ng kautusan completely sa buhay namin. The more na naririnig namin ang kautusan, the more na nagiging rebelde ang puso po namin. Pero Lord, dahil nga binago nyo kami, dahil nga sinave nyo kami, sa pamamagitan ng inyong complete works sa cross ng Kalbaryo, nang kami ay inyong binago, binorn again, pinawalang sala, yung banal na espiritu na nasa aming mga puso ngayon, na nasa aming mga buhay, bilang selyo at tanda ng aming kaligtasan, ay siyang tumutulong sa amin na magbunga. To show our love sa inyo, Panginoong Diyos. To show our delight to obey and follow your words, O God, sa buhay po naming lahat na naririto. Panginoong Diyos, we are thankful sapagkat alam namin na tinutulungan nyo kami na ma-overcome namin ang lahat ng mga kahinaan ng aming laman. Tinutulungan nyo kami ma-overcome namin ang mga ino-offer ng takbo ng sanlibutan ito and even the work of evil sa aming mga buhay. Lord, we thank you so much because Jesus Christ is with us. And if Jesus is with us, O God, we are more than conqueror dahil po alam namin na nagtatagumpay po kami sa aming mga buhay na ito. So ina-appreciate po namin, Panginoong Diyos, ang mga aral na nakita namin. Salamat because we are not living in the Old Testament, but we are living in the New Testament, full of grace, full of love, full of mercy sa buhay namin. And it was summarized sa buhay po ng aming Panginoong Jesucristo. Help us, Lord, na magkaroon kami ng pagmamahal sa inyo, na lagi namin iisipin na ang 10 kautusan ay maging pattern sa araw-araw ng aming mga pamumuhay. Wala pong matitirang papuri sa amin, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan,
pasasalamat at pagluwalhati sapagkat nararapat na ibalik namin ang lahat ng ito sa inyo, Ama. This is our prayer. In Christ's name, Amen and